Amen. Okay, good evening everyone. It's nice to be back. Amen. Well, na-miss po namin ito. Sobrang na-miss po namin ito. And our pastor is right. Our schedule is loaded. Very busy po tayo. Pero sabi ko nga, when the Lord again put in His heart about this conference, hindi po ako nagdalawang isip na mag-yes po sa Kanya. And in fact, medyo isa po ako sa nalungkot nung time na nawala po ang ating mahal na kaibigan, kamanggagawa. Kumbaga, laging nasa isip ko po yung one more chance. Di ba? Naalala niyo po yon. So, a very jolly man of God. Talagang nakakamiss. Kaya sabi ko, at least, isang magandang bagay na ang legacy po ng ating mahal na Pastor Kubi ay magpatuloy. In fact, nandiyan ba si Pastor Timothy James Villarin? My good friend, Pastor Timothy James Villarin, just for you to know, ang amin pong conference doon, ang isa sa malaking inspiration, ang isa sa malaking challenge po ay ang conference dito sa Maranding Bible Baptist Church. Ang ibig sabihin po, ang conference ay hindi lamang dito. I can say that God is doing good and God is doing great in that ministry. And the reason why I committed myself to be with Pastor Timothy James, Pastor TJ, sa kanyang conference because of the inspiration of this church. Kaya nung ito po na-stop, nung ito po'y natigil, and that is very understandable because it is not easy to have conference like this. Kaya, kumbaga, buwelo po muna, mga minamahal. Nagkaroon po ng tinatawag na pahinga for a while. Pero the work of God must continue. Amen? And I praise the Lord. Thank you so much, Pastor Franz. Thank you for your heart. Thank you for continuing the legacy of our late beloved Pastor Romeo Kubi. And I believe lahat sa atin dito, na-miss natin yung conference. Lahat ng nakamiss sa conference na ito, let me know by shouting Amen! Wow, purihin po ang Panginoon. And I'm very privileged, na maging tagapagsalita po sa conference na ito. Isa ito sa conference na sobrang love na love ko po. Isa ito sa conference na masasabi ko na talagang for me, ang aking pong commitment, malalim po. Kaya kahit meron na pong mga schedules nitong February, nung sinabi po yan ni Pastor Franz, and just to prove to him that I really meant it when I told him na kapag ka na-resume at nabalik po ang conference na ito, ako po ay hindi magdadalawang isipan na talagang ito po ay sama-sama natin ipagpatuloy. So kahit na po ang February, lalo na po sa Manila, yan po ay conference month at hindi lamang po sa Manila, somewhere north, doon po sa Luzon, ay may mga conferences din, but they understand because I can say ng isa po sa masasabi nating conference na napakalakas ng impact sa aking puso ay ang conference na ito. Kaya nga po, kung ito'y magpapatuloy muli, ang Manila pastors ay magiging backup po dito sa conference, sa ilang mga meetings namin ni Pastor Franz. Maganda po ang inilalagay ng Panginoon sa puso po namin because we know ng ating mahal na Pastor Kobe ay meron pong big heart for the missionaries. So kaya please do pray for all our plans. And I know that Pastor Franz is very sincere and ang puso po niya susunod lang sa kung ano po ang leading ng Panginoon. Kaya ngayon po, mixed emotion. Because for around 6 years, I believe, mga 6 na taon po yan. So, pero 6 na taon yung lumipas. Pero pagbalik po namin ngayon, parang kahapon lang. Yes, ang ibig ko pong sabihin, parang mix yung aking emotion. Naalala ko po si Pastor Kube, and then, na-enjoy ko po na magkakasama tayo, pero
I mean, hindi mo pwedeng hindi mamimiss ang isang Pastor Romy Cubit. Tama po ba ako? Nakakamiss po talaga siya. Pero yan po ang aral natin, yan po ang mensahe natin, yan po ang turo natin na tayo po ay may hangganan dito sa lupa, natapos niya ang kanyang takbuhin, tayo po ngayon hindi pa tapos, kaya kailangan nating magpatuloy. Amen? Opo, kahit ang mundo, sinabi naman nila yan, tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. Yan po ang isa sa mga estilo ni Pastor Kubi na once in a while, ini-insert po niya yung mga ilang awit na nagpapaalala po at medyo konektado sa ating pong pagsasama-sama at pagtitipon. In fact, ang isang proof na ako po ay mixed emotion, hindi ko alam kung paano mag-start. Ang problema pa naman nating mga Baptist, pag hindi natin alam kung paano mag-start, hindi rin natin alam kung paano magtatapos. Di ba? Pero isang bagay ang alam ko, pagka nagsimula, matatapos. Amen? So kaya siguro po, para makatapos, mag-start na po tayo. So again, it is my joy to be here once again. It is my joy to see you all. Na-miss ko po kayo, and I know that God knows our heart at ang heart ng inyo pong lingkod. I really want to be a blessing to you. I really want to be an encouragement. I want to challenge my co-soldiers, my co-laborers in Christ. At yun nga po, katulad ng binanggit ko, parang kahapon lamang. Okay? This time, lahat ng excited na po sa message, let me know by shouting Amen! Okay, kunin na po natin ating mga Bible para sa ating first night, para sa ating kick-off service. Buksan po natin ang mga Bible sa Nehemiah chapter 6. May I request all of you to please open your Bible in the book of Nehemiah. And as you open your Bible, may I request all of you to please stand up. Tumayo po tayong lahat. Nehemiah chapter 6, magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 1. And the message that I would like to share with you tonight is the message I entitled, Do not let the work of God cease. Do not let the work of God cease. Pwede nating lagyan ng subtitle po ito. The work of God must continue. Ang gawain ng Diyos ay dapat magpatuloy. Okay? Don't let the work of God cease. Nehemiah chapter 6, beginning verse number 1. Please follow me silently in your Bible as I read our text ngayon pong gabing ito. Alright? Nehemiah chapter 6. Now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of her enemies heard that I had builded the wall, and that there was no breach let therein, though at that time I had not set up the doors upon the gate. That Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease, whilst I live it, and come down to you? Yet they sent unto me 4 times after the sword, and I answered them after the same manner. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for your goodness. Thank you for this gathering, Lord. Thank you for making this conference possible. Salamat po sa napasimulan ng aming mahal na Pastor Kube. Salamat din po sa pagpapatuloy ng mahal naming si Pastor Franz. Salamat po dakilang Diyos sa bawat members ng church na ito, na kung saan mahalaga sa kanila ang vision. Mahalaga po sa kanila ang pinakatema na huwag masayang, huwag mawala ang ani dakilang Panginoon. I pray, O Father, that you will again bless this conference. May you bless your humble servant, O God. Lord, fill me with your Holy Spirit. Empower me, O God. Give me wisdom. Guide me, O Lord. Reach the heart of your people. Encourage my co-laborers, Heavenly Father. Use me for your glory and for your honor. Exalt your name, O God, in our midst tonight. Thank you so much, and I pray that you will rebuke all the works of the devil
At ikaw, dakilang Diyos, ang magpakahayag, magpakasentro sa bawat isa po sa amin. Thank you so much. Ito po, aming Panginoon, ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, you may now take your seat. Well, siguro po magandang opening message ito. Sapagkat sa totoo lang, ilang taon po ang nakalipas nung ang missions conference na ito ay ilagay sa puso ni Pastor Kube. So ito po ay ginamit ng Panginoon sa hindi kakaunting panahon. And I believe, mga kapatid, that you will agree with me that the Lord already used this conference to encourage many laborers. Marami po sa atin, posible, may karanasan po tayo noon that because of the difficulties of the ministries, because of the challenges along the way as we do the work, nakaisip na tayo, naaayaw tayo, susuko na sana tayo, pero ginamit ng Panginoon ang conference na ito, ang mga messages sa conference na ito, and because of that, hanggang ngayon, nasa gawain ka pa rin ng Panginoon. Amen? So kaya masasabi natin, it is really a great blessing to have conference like this. And that is the reason why talagang kami po full support. Ang ibig ko pong sabihin, yung aming availability, yung pong aming pong commitment na makiisa sa ganitong klase ng conference, yan po ay aming ibinigay because 100% na sang-ayon po kami na ang conference na katulad nito ay napaka-importante hindi lang sa mga Kristiyano kundi maging sa mga manggagawa ng Panginoon. Amen? So at alam natin na sa storya, isang malungkot ang naging pangyayari. At ang malungkot ng pangyayaring ito pagdating ng pandemya, nung pandemic po, ang isa sa tinamaan po ay ang ating mahal na pastor. At dumating doon sa point na siya po sa kapasyahan ng Panginoon, siya po'y kinuha na ng Panginoon. And because of that, nakita niyo po na it seems parang hindi na mangyayari uli. Parang mahirap nang may pagpatuloy. Pero ang Diyos sa kanyang paraan, ang Diyos sa kanyang panahon, ginawa niyang posible. And praise God, nandito uli ang conference na ito. Amen? And I know na ito po ay magpapatuloy. It means to say na hindi naman talaga natigil ang gawain, kundi tayo po ay inilagay lang sa higit na preparation para po sa higit pang i-accomplish ng Panginoon sa gawaing ito. Mga kapatid, mga minamahal, alam po natin that the book of Nehemiah details the third batch of the return of the Jews to the promised land from their long captivity in Babylonian and Persia. Alam natin na ito po pagkatapos ng mahabang kalagayan o sitwasyon na sila po'y nadalambihag, ito pong aklat na ito ay naisulat. Actually po, pang third batch po si Nehemiah. Tatlo po yan na prominent na Bible characters na kung saan ginamit ng Panginoon to lead His people. Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah. So si Zerubbabel, siya po ang ginamit to lead the people of God to restore the temple, rebuilding of the temple. Para maitayo po yung second temple, mga kapatid. Si Zerubbabel ang ginamit po para pangunahan po sila. Yung second batch, si Ezra po yan. At ang naging focus, mga kapatid, yung restoration of worship. Ibig sabihin, yung spiritual life. Yun po ang naging sentro, mga kapatid. Sa pangunguna po, nito pong si Ezra to sanctify the people of God. Mula po doon sa masasabi nating idolatry, doon po sa mga strange wives, mga kapatid, ni-restore po sila spiritually sa leadership po ni Ezra. Now dito po sa third batch, ito po ay ang naging pangunguna naman ni Nehemiah. Sa chapter 1, nagkaroon tayo ng idea sapagkat meron pong nakarating sa kanya nung siya po'y nag-inquire doon sa kalagayan ng bayan and then nakareceive siya ng sad and bad report. And what is that sad and bad report? That the people are in sin, in shame, and in suffering. And in fact, ang sabi po, the wall of Jerusalem is broken down and the gates are burned with fire. Alam po natin na ito po ay isang hindi bibirong kalagayan.
It is a very difficult situation na yung pong gates burned with fire. Yung pong walls broken down. Lahat po yan nawasak, nasira po mga kapatid. And that is not good. Hindi magandang indikasyon po yan sa usapan ng bayan. And because of that, nagkaroon ng matinding burden sa heart ni Nehemiah. And that is actually great and wonderful. I can say na si Nehemiah po pwede nating ilarawan sa mga nagpapastor na kung saan sila ay may kani-kaniyang propesyon, may kanya-kanyang masasabi nating pinagkakaabalahan, pero nung inilagay sa puso ang burden, isinaisang tabi po yan upang bigyang pansin ang tawag ng Panginoon. Amen? And that is the reason why we should appreciate the servants of God. We should appreciate the men of God. We should appreciate those people na i-disregard ang kanilang ambition, sinunod ang tawag ng Panginoon. Alam po natin na sa context, Nehemiah is the cupbearer of the king. When it comes to profession, napagandang profession. When it comes to position, magandang posisyon. And when it comes to possession, wow, kung ikaw ba'y nagtatrabaho sa palasyo, kung ikaw ba'y nagtatrabaho sa, masasabi nating kaharian, yan ba ay isang napakagaang na kalagayan? I can say that if Nehemiah will just think of his personal welfare, dapat areglado na siya. But listen, in chapter 1, after learning, after knowing, and after finding out the condition of the people of God, he cried to the Lord. Talagang hindi po niya maikaila yung matinding lungkot po sa kanyang puso at gusto niya na magamit siya ng Panginoon para abutin po sila mga kapatid. At doon na po nagpasimula ang lahat. In fact, mga kapatid, maliwanag po na talagang ibang-iba ang klase ng puso na kanyang taglay sapagkat nung kanyang malaman ang nakakalungkot na kalagayan ng bayan, hindi lang siya umiyak, siya po'y lumapit sa Diyos, siya po'y nagbakawa sa Diyos, siya po'y humiling sa Diyos na patawarin ang bayan, na bigyang lingap ang bayan. And because of that, mga kapatid, yung bigat na yan, hindi niya maikaila. Kaya kahit sa chapter 2, nung humarap na siya sa king, nung humarap siya sa hari, alam niyo po, na-notice ng king, malungkot ka, Nehemiah, seeing that thou art not sick. Wala ka namang sakit. Pero malungkot ka, Nehemiah. This is nothing but sorrow of heart. Ibig sabihin, matinding kalungkutan ng puso mo yan. Yan po ang naging reason kung bakit nagkaroon ng pagkakataon si Nehemiah upang buksan ang kanyang puso and to tell to the king about the real story, about the reason why he is very sad, mga kapatid. And then, nung nakinig po ang hari, siya po'y nagkaroon ng pabor sa paningin ng hari. Na-move ang heart ng king. At ang sabi po ng Bible, ang hari pa mismo ang nagbigay ng endorsement letter para mapasimulan po nila yung pong nasa puso nito pong si Nehemiah para ma-rebuild nila yung broken walls. Kung kayo si Nehemiah, ano po ang magiging dating nito sa inyo? Of course, sobrang saya ni Nehemiah. At with excitement, he talked to the people. He gathered the people. He talked to them and expressed his heart to them. He shared his testimony to them. His burden, the burden in his heart and the testimony, mga kapatid. You know, sa Nehemiah chapter 2, ang sabi po ng talata sa verse number 17, then said I unto them, ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Very clear na sa chapter 2, verse number 17, ito po yung effort nito pong si Nehemiah na i-encourage yung mga tao upang i-rebuild yung broken wall. And for Nehemiah to encourage them, you know what Nehemiah did? He shared his testimony.
Mga kapatid, mga pastor, alam nyo po, imbis na tayo po, pag nagkukwentuhan, puro reklamo lumalabas sa bibig natin. Puro mga masasabi po nating bitterness ang nasa puso natin. Ang gawin nating ugali. Pag tayo nagkukwentuhan, pag tayo may sharing, what we share to our co-laborers is actually the testimony of God. Amen? It is good na ma-develop sa atin na kapag ka nag-uusap tayo, ang i-share natin yung kabutihan ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon, yung kamay ng Panginoon. Huwag puro reklamo, huwag puro kapaitan ng puso, huwag puro galit kung kani-kanino. Pag nag-share tayo, pag nag-usap tayo, sabihin natin sa kanila, ang bait ng Panginoon, ang buti ng Ginoo, ang napakamapagbiyaya ng Diyos. Amen? Verse number 18, Nehemiah chapter 2. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that he had spoken unto me. Alam niyo po, nung narinig ng mga tao ang patotoo about the good hand of God, alam niyo po ang sabi, and they said, and the people said, and they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for these good works. Amen? Mga pastor, ang pinakamagandang paraan, pagka gusto natin ma-encourage yung mga members, wag po yung init ng ulo natin. Pagkausap natin ng mga members natin, wag yung iritasyon natin, wag yung init ng ulo natin, wag pati preaching ginagamit natin para patamaan sila. Ang pinakamagandang maging ugali natin, pastor, pag tayo tumatayo, ipangaral ang salita ng Diyos at patotohanan ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Napakaganda ng magiging resulta. If our people will hear about the testimony of the good hand of God, I am telling you, katulad ng nangyari dito, and they said, nung marinig nila ang bait ng Panginoon, nung marinig nila ang makapangyarihang gawa ng Panginoon, ang sabi ng Bible, hindi nahirapan si Nehemiah with one heart. Yung mga tao po ay sumagot, at ang sabi ng mga tao, let us rise up and build. Alam niyo po, ang gawain napakahirap dalhin kapag nag-iisa ka. Hindi po kaya ni Pastor Franz na ibalik ang conference na ito na siya lang mag-isa. Kaya titiyakin ko po na malaki ang kinalaman ng mga members ng church na ito kung bakit nandito tayo muli ngayon, kung bakit may conference muli tayo ngayon. Why? Sapagkat si Pastor Franz, kasama po ang mga members ng church na ito, nagkaisa na muling maitayo ang missions conference na ito. Amen? To again rebuild the broken conference. To again rebuild the broken walls. Yun po ang storya. Talagang ang nangyari po, mga kapatid, na challenge yung mga tao. So, nagpasimula na po sila. At nung nagpasimula sila, ginagawa nila ang gawain ng Panginoon, gaya ng inaasahan, medyo may mga karanasan along the way. And I am very sure na ngayong gabing ito, pastors, missionaries, alam kong presently, habang ginagawa niyo po ang gawain, may mga kanya-kanya tayong mga karanasan. Marahil nandito ka ngayon, wounded ka. Marahil nandito ka ngayon, may present struggles ka. Marahil nandito ka ngayon, pero may mga tumatakbo na sa isip mo. Marahil ito po ay ang pag-ayaw na. Marahil ito po ay ang pagsuko na. Hindi ko alam, but one thing is sure, mga kapatid, bawat isa sa atin as we do the work, nandyan po ang kaaway na ang kanyang gugustuhin, patigilin po tayo sa gawain ng Panginoon. But let me tell you this, the work of God must continue. Whatever it takes, no matter what, the work of God must continue. So please, don't let the work of God cease. Tingnan na po natin yung ating teksto. Ang linaw po ng sinabi ng talata. Sa verses 3 and 4, matapos pong itong si Sanballat, si Tobiah, si Geshem, na pag inaral nyo, hindi naman talaga magkakaugnayan. Hindi naman talaga magkakasama yan. Pero laban sa gawain ng Panginoon, mga nagkasundo-sundo, mga nagkaisa, to attack the work, to attack the workers, mga kapatid.
And you know what? Lahat sila umiisip ng paraan na iisa po ang kanilang goal na mapahinto ang gawain. But listen, it is great, it is wonderful, it is good to somehow realize and be challenged sa kung paano po sumagot si Nehemiah. Verse number 3 and verse number 4, please. Okay? Verse number 3 and verse number 4. And I sent messengers unto them, saying, sabay-sabay po tayo. Begin. I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I leave it and come down to you? Okay? Yan po ang very clear sa record na nung si Nehemiah po ay ginagambala, iniistorbo, mga kapatid, at gustong patigilin ang linaw ng kanyang sagot. I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I live it and come down to you? Listen, tingnan niyo po ang sabi ng verse number 4. Just for you to have an idea na hindi po isang beses lang, kundi maraming beses na talagang sinikap na siya po ay mapatigil. Ang sabi ng verse number 4, yet they sent unto me 4 times after the sort. Listen, and I answered them after the same manner. Very consistent ang sagot ni Nehemiah. Mga kapatid, sana po, nung unang nag-try si Satan sa'yo, sana po, hindi doon lang yung ang sagot mo, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease? Why? I'll leave it and I come down to you. Baka mamaya po nung una lang yan. Baka nung pumangalawa siya, oo nga, sige nga, halika na nga, titigil na nga ako, sasama na nga ako, ayoko na. Mga kapatid, sana kahit ilang beses na umatake si Satanas, mananatili na ang ating pong kaisipan, hindi natin titigil ang gawain ng Panginoon. The goal of Satan is for the work of God to cease. The goal of Satan is for you to quit, mga kapatid. Yeah, the goal of Satan is for the work of God to cease. And the goal of Satan is for all the workers to quit. Yan po ang gusto ni Satan. So meron po kung gustong bibigyan ng pundasyon. Please understand, kasi kick-off service natin ito eh. Kaya medyo mga 3 oras po tayo dito, kung kaya nyo. Ho? Kung kaya nyo lang. Kung hindi nyo na kaya, pwede na po kayong mauna. Ano ho? Now mga kapatid, mga minamahal, 3 bagay po ang gusto ko munang i-establish po sa atin. Number 1, the perspective to instill. Ano yung kaisipan na dapat ilagay natin sa isip natin? Diba? Mga kapatid, in the answer of Nehemiah, makikita nyo po yung dapat kaisipan na atin pong inilalagay dyan. Ha? Sa kalooban natin, sa isip natin, sa puso natin. Ano po yun? Na ang gawain ng Diyos, great work. Wala kayong gagawin sa lupa na hihigit ang halaga sa gawain ng Panginoon. Mga pastor, nung tawagin tayo ng Diyos, tinawag niya tayo sa dakilang gawain. Tinawag niya tayo sa mahalagang gawain. At isang bagay ang gusto kong malaman nyo, ang gawain po, hindi kaya dakila kasi marami ang attendance. Hindi kaya dakila kasi mayaman. Hindi kaya dakila kasi maganda ang building. Kaya dakila ang gawain yan. Kahit liliba kayo, kahit sasampu kayo, kahit iilan kayo, kaya wala kayong sariling building. Kaya dakila yan. Hindi sa laki, hindi sa dami, hindi sa ganda. Kaya dakila yan. Gawain ng Diyos yan. The reason why it is great, it is because that is God's work. Amen? It is God's work. Yun yung perspective natin dapat. Kaya wag nyo pong i-discourage ang sarili nyo dahil hindi malaki building nyo, dahil sa hindi marami miyembro natin, dahil sa ganito lang ang mga tao natin. Wag nating ismulin ang gawain. Wag nating maliitin ang gawain na kung saan ipinagkatiwala ng Panginoon. Just for you to understand, sa parable ng talent, hindi lahat sila 5 talents ang ibinigay. Meron pong 2 lang, meron pong 1 lang. Ang issue, hindi kung gaano karami ang ibinigay. Ang issue, kung gaano ka nagtapat sa ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Amen? The perspective to instill. Kaya nga hindi maganda yung mga pastor
na kapag ka lumaki ang gawain, minamaliit na yung mga sa tingin nila kakaunti. Ang mga miyembro, hindi malaki ang building. Mga kapatid, ang ministry hindi palakihan. Ang ministry hindi payabangan. Ang ministry hindi pagalingan. Ang ministry patapatan. Kaya panahon na para iayos natin yung isip natin. Ayoko na. Bakit? Kasi ang hihirap ng miyembro ko eh. Bakit? Kaya ba dakila ang gawain kasi mayayaman ng miyembro? Kasi maganda building? Don't get me wrong. Napakalaking blessing na meron tayong building na kagaya nito. Napakalaking blessing na marami ang attendance natin. Pero hindi ibig sabihin nun, kawawa tayo pag wala tayong building. Hindi ang ibig sabihin nun, kawawa tayo pag kakaunti miyembro natin. Mga kapatid, kawawa tayo kung hindi tayo magtatapat sa kahit iisa lang na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ang problema ng marami, hindi naman yung hindi sila marami. Ang problema ng marami, iisa na nga, hindi ka pa naging maayos na katiwala. Di ba? So mga kapatid, napakaganda po na yung kaisipan na ito ang maitatak natin sa isip at puso natin. The perspective to instill. Second, the principle to inculcate. Ibig sabihin, yung prinsipyong dapat maituro sa atin, yung dapat matutunan natin. Ang sabi po niya, I am doing a great work so that I cannot come down. Alam niyo po, ang dapat matutunan natin na ang gawain ng Diyos ay dakila at dahil gawain ng Diyos yan, hindi mo dapat iwanan yan, hindi mo dapat bitawan yan, hindi ka dapat mag-quit sapagkat ang gawain yan ay gawain ng Diyos. Amen? Yun ang dapat nating matutunan. Okay, tanong. Bakit ba nagkakaroon ng kaisipan ang mga tinawag ng Panginoon at ang mga manggagawang mag-quit? Kaya ho ba tayo nagko-quit kasi ang laki ng offering? Kaya ba tayo nakakaisip mag-quit kasi ang dami ng mga members? Kaya ba tayo nakakaisip mag-quit kasi ang ganda-ganda? Hindi ba kadalasan kaya tayo nakakaisip mag-quit? Kasi ang tingin natin parang walang nangyayari. Ang tingin natin parang ganito na lang tayo. Ang tingin natin, minsan nga dumarating ka pa doon sa tatanong mo na, tinawag ba ako? Totoo ba talaga yung calling ko? Di ba? Pag may lumalapit sa akin ganyan, ang tanong ko sa kanya, tanong ko sa iyo, nung tumugon ka ba sa calling, may tumulak ba sa iyo? Nung ikaw ba'y nag-forward sa altar, meron man tumulak sa iyo, oy, doon ka, pumunta ka doon, dali, may calling ka. Hindi ba ikaw ang nagpasya? So, ikaw sa sarili mo makakasagot kung may calling ka talaga o wala. Di ba? Kung sa puso mo, kaya ka sumagot dahil banal na Espiritu ang kumilos sa iyo, huwag kang maglingkod by sight. Maglingkod ka by faith. Amen? Mga kapatid, the principle to inculcate. In the story of Nehemiah, yan po ang nakita ko. The perspective to instill, the principle to inculcate, and the pattern to imitate. The pattern to imitate. Yung pong halimbawa na maganda nating tularan. Mga kapatid, kung may gagayahin tayo, wag yung mga quitters. Amen? Kung may gagayahin tayo, wag yung mga compromisers. Yung iba po kasi kapit na sa patalim. Hindi ba sa mundo may kasabihan sila, ang taong nagigipit kahit sa masama, kahit sa masama, kumakapit. Yung iba kahit sa pangit, kumakapit. Di po ba? Kasabihan din po yan ng mga tumatagal na wala pang partner. Di ba? Na ang taong nagigipit kahit sa pangit, kumakapit. Ano? Mga kapatid, minsan, pagka ang tingin natin, walang nangyayari sa ministry natin, tapos biglang may mag-o-offer sa atin, ipagtatayo ka ng building, papalitan mo lang ang signboard mo. Hindi lahat ng tulong sa Diyos galing. Madali nyo namang malalaman yun. Pagka may strings attached, ayan, medyo delikado po yan. Tutulungan kita ha. Pagtatayo ko kayo ng building, basta palitan mo lang ang signboard mo. Merong isang pastor nagmagaling pa. Nagmagaling pa siya. Kala niya maiisahan niya ako, Bishop. Alam mo ginawa ko? Pag dumarating siya, pinapalitan ko yung signboard. Pero pag umaalis siya, inaalis ko rin yung signboard. Ang sabi niya, wais daw siya. Hindi ka wais, compromiser ka.
Sana may support, walang support, yun pa rin ang signboard mo. Amen? Ha? Mga kapatid, hindi dapat na ipagbibili ang ating conviction. Sana hanggang bumalik ang Panginoon, ikaw pa rin yung talagang nanindigan sa salita ng Diyos, sa katuruan ng Panginoon. Mga kapatid, kung may tutularan tayo, the pattern to imitate is Nehemiah and the people. Okay? So, ito ngayon. Di ba ang ating encouragement? Kasi nagpe-pray talaga ako, no? Kaya magandang mensahe natin. Ha? Do not let the work of God cease. Di ba? Huwag nating hayaan na matigil ang gawain. Okay, paano mangyayari yan? Number 1, don't get distracted. Para hindi matigil ang gawain, pag kami mga distraction, huwag kang magpapaistorbo. Amen? Ha? Yung iba saan ina-applyan? Minsan naka-cellphone. Tumigil ka nga, huwag mo akong kausapin. May ginagawa ako, may kausap ako. Pagka-importante yung kausap mo, ayaw mo mastorbo ka, tama? Bakit sa gawain ng Panginoon? Ba't ka nagpapastorbo? Hindi ba kung meron totoong mahalaga, dapat gawain ng Panginoon yan? Ha? Yun ang dapat sabihin natin kay Satanas. Yun ang dapat gamitin natin at sabihin natin sa mga ginagamit ni Satanas. Minsan mga kapatid, alam nyo po, may kukuha ng mga atensyon natin. As we do the work, may aagaw ng atensyon natin. Ano-ano mga posibleng umaagaw ng atensyon natin? Minsan, pressures. Yung matitinding problema. Okay? Yung matitinding problema. Kaya tayo bumibitaw. Kaya tayo bumibigay. Kasi may mga pagkakataon na imbis na nakatuto ka sa Panginoon, nakapokus ka sa Panginoon, naaagaw ng problema yung atensyon mo. Okay? Ikaw ay naggagambala o naiistorbo. So, huwag kang padistract, mga kapatid. Sapat na alam mo that what you are doing is the work of God. At kapag ka po gawain ng Panginoon yan, isabit nyo po sa inyong puso, sa inyong buhay, at pakita natin sa mga tao, please don't disturb. Amen? Why? I am doing a great work. Kasi gawain ng Diyos yan, tapos nagpapastorbo ka. Hindi po ako kontra sa mga pastor na nagtatrabaho. Kung kinakailangan at kung yan ang leading sa iyo, hindi kita kokontrahin. Pero kung yung trabaho na yan, ang umaagaw ng atensyon mo para matigil yung dapat ginagawa mo sa Panginoon, hindi tama yung trabaho na yan. Hindi po ako dogmatic na pagpastor dapat hindi nagtatrabaho. Hindi po ako dogmatic. Ang akin pong pagiging dogmatic, lahat ng makakastorbo sa gagawin mo para sa Panginoon, hindi tama. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, kaya kamusta po tayo sa ministeryo? Ano ang ating pong magiging expectation? If we are not focused on what we are doing for God, anong aasahan mo? Mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos, yung mga tinawag niya, na dahil tinawag niya, dahil sa talagang inilagay niya sa gawain, hindi magpapastorbo kahit kanino. Mga kapatid, aralin niyo po yung storyang ito. Aralin niyo po at makikita niyo po, hindi isang beses, hindi dalawang beses. In fact, ang sabi doon sa verse number 4, pang-apat na beses. At ang akala niyo po ba, tapos na yon? Hindi pa. Tuloy-tuloy pa rin po yon. But the good thing about Nehemiah, very firm at fixed sa heart niya because he is just focusing on the ministry. Kaya for him, hindi maiiba ang sagot. Yun pa rin. Lahat ng mga istorbo kay Nehemiah, isa lang ang sagot niya. I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I live it and come down to you? Pastors, kahit sa mga members, ano po ba talaga ang po pwede nating tingnang mas mahalaga kaysa sa gawain ng Panginoon? Ano pong nakikita niyong mas importante? Minsan pati family at saka ministry pinag-aaway natin. Mga kapatid, failure po yan. Kasi hindi sila dapat pinagkukumpit. Hindi sila magkakompetensya. Amen? Dapat ang orientation natin tama. Minsan kasi sa ordination pa lang, tatanungin mo yung i-ordain mo, ano mas mahalaga sa iyo, family o ministry? Bakit mo paglalabanin yung dalawang bagay na kung tutusin ang disenyo ng Diyos maging complementing? Kaya ang dapat maging goal natin, ma-reach natin yung level na yung family natin, kaysa natin sa ministry, at ang ministry, kayakap yung ating family.
Hindi natin sila dapat gawing magkaribal, mga kapatid. Kaya importante po na maintindihan, even ng family natin, na ang ating ginagawa bilang pamilyang pastor, bilang pamilyang manggagawa, ang ating focus, gawain ng Diyos. Kaya kung tutusin, ang dapat goal mo, hindi lang ikaw ang nakayakap sa ministry, dapat pati misis mo nakayakap sa ministry, dapat pati anak mo nakayakap sa ministry, at dapat ang ministry nakayakap sa pamilya mo. Amen? Ganun ang dapat ma-reach nating level. Hindi po healthy kapag ka ang family pinagseselosan ng ministry. At hindi rin po healthy kapag ka ang ministry tinitingnang negatibo o kontrabida ang family. No. Yan po ay indikasyon na wala tayo sa tamang direction. Kasi pag nasa tamang direction ka, yung family mo at yung ministry, complementing yan. Dahil mahirap ihiwalay ang family sa ministry at mahirap ihiwalay ang ministry sa family. Kapatid, don't get distracted. Paano kaya kung special offer? Di ba kaya natin gustong tumigil minsan? Ang tindi ng pressure sa ministry? Nawala Napunta kay Goliath yung paningin mo Hindi mo alam, dapat ang attention mo mas mataas pa kay Goliath. At yun po ay ang Diyos. Amen? Huwag tayong padadala sa pressure. Okay, paano kung maganda ang offer? Pleasure naman yan, mga kapatid, pleasure. Minsan po, ang gagawin po para ma-distract tayo, mag-o-offer sa atin ng mga nakaka-attract. Special offer. Sipin nyo, bigla na lang, sasabihin sa iyo, okay, sige, basta sumama ka lang sa grupo namin. Kami na bahala. Yung offer na parang humanly speaking, mahirap i-refuse. Mga kapatid, kung alam mo ang ginagawa mo, huwag kang padidistract sa kahit ano. So, don't get distracted. Number 2, don't get discouraged. Don't get discouraged. Ang ibig sabihin, huwag kang magpapatakot. Huwag kang mapanghihinaan ng loob. Tatandaan niyo po, nung tawagin ako ng Panginoon, isang bagay ang itinatako sa isip ko. Hindi ito yung kahinaan ko, hindi ito yung kalakasan ko, hindi ito yung kagalingan ko. Ang tugon ko sa tawag ng Diyos, hindi yung magagawa ko, hindi yung kaya ko, kundi kung ano magagawa ng Diyos at ano ang kayang gawin ng Diyos kahit sa katulad ko. Amen? Yun dapat. Tingnan niyo po ang sabi. Verse number 5. Tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy. Then sent Sanballat his servant unto me in like manner the 5th time with an open letter in his hand. Ang sabi niya, wherein was written. Tingnan niyo po ito, It is reported among the heathen, and Gashmu said it, that thou and the Jews think to rebel. Okay? For which cause thou buildest the wall, that thou mayest be their king according to these words. Mga kapatid, ito po, ang tatandaan niyo po at aasahan niyo na, pag kayo nasa gawain ng Diyos, may mga allegations, may mga accusations, at may mga attacks. Let us expect that as we do the work, makakaranas tayo ng mga aligasyon, akusasyon, at mga atake ng kaaway. Amen? Di ba? Hindi ba nararanasan natin yan? Tingnan nyo po, ginawan sila ng usap. Kaya nyo itatayo yan kasi ang plano nyo magre-rebelde kayo. Mga kapatid, yan po ay posibleng maging karanasan natin. So it is good na tayo po'y makinig mabuti para malaman po natin anumang atake, anumang akusasyon, anumang aligasyon. Huwag kang pastorbo at huwag kang papanghinaan ng loob. Bakit? Kasi sa realidad, hindi lang Kristiyano ka, manggagawa ka pa ng Panginoon. Dapat establish sa mind mo that if God be for us, who can be against us? Pag Diyos ang kakampi mo, ang titiyakin mo lang kakampi mo ang Diyos. Amen? Hindi ka po pwedeng kampihan ng Diyos sa compromising. Hindi ka po pwedeng kampihan ng Diyos sa mga magic na ginagawa natin. Mga kapatid, para tiyak na kakampi natin ng Diyos, sa kalooban niya tayo, kung anong gusto niya, kung anong kalooban niya, kung anong ayon sa salita niya, yun ang sundin natin. Huwag kang lilihis, huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa. Kung anong direksyon ng Panginoon, gawin mo lang, kahit gaano kahirap, kahit gaano katindi ang atake ng kaaway, kahit gaano ang akusasyon. Mga kapatid, mga minamahal, ang panghawakan mo na may Diyos na ating pong kakampi, at pag siya ang kakampi natin, walang magtatagumpay sa atin, walang makapananaig sa atin. Amen? And please remember,
God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Minsan po natatakot tayong magutom. Si Apostol Pablo, kaya mahihirapan ng dyablo sa kanya. Kasi kahit gutom, mga kapatid, hindi magrereklamo. Kahit gutom, hindi titigil. Tuloy-tuloy siya. Kaya ang sabi niya sa mga taga-Pilipos, natutunan ko ang gutom, natutunan ko ang busog, natutunan ko ang salat, natutunan ko ang sagana. Nakontento si Apostol Pablo, pag ikaw nasa kalooban ng Diyos, anuman ang payagan ng Panginoon, huwag kang bibitaw, huwag kang bibigay, itatawid ka ng Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, kahit gutom siya, kahit nabusog siya, kahit salat siya, kahit anong maranasan niya, ang kanyang claim, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen? Yan ang mga tamang gamit ng talata. Hindi ko sinasabing mali na gamitin ng I can do all things through Christ which strengtheneth me para i-claim natin na ang Diyos talaga ang ating pong kalakasan. Walang masama doon. Pero it is good na maintindihan natin na ang context noon, anumang karanasan sa ministry, magkakaya natin dahil kay Kristo na nagpapalakas sa atin. Kaya, hindi dapat matakot. Ha? Tuloy lang, mga kapatid. Sabi niya, kaya mo lang sinasabi. Tuloy natin, verse 7. Verse 7, and thou hast also appointed prophets to preach of thee at Jerusalem, saying, there is a king in Judah, and now shall it be reported to the king according to these words. Come therefore, and let us take counsel together. Ginagawa lahat ng paraan para istorbuhin po siya para kunin yung atensyon niya Pero nung sabi niya sa susunod na talata, then I sent unto him, saying, there are no such things done as thou sayest. He is aware. Ang sabi niya, but thou feignest them out of thine own heart. Mga kapatid, and you know what? Nehemiah is aware that the reason why inaatake sila, inaakusahan sila, kasi ang gusto po ng kalaban, mapanghinaan ka ng loob. Matakot ka. Diba? Minsan mamaliitin ang gawain mo. O ano yan? Maliparan lang yan ng, babagsak yan Pakikita sa atin yung hina natin. Mga kapatid, huwag kayong paistorbo doon. Huwag kayong maniwala doon. Ang maging tapang natin, ang maging kumpiyansa natin, ang maging lakas ng loob natin, ang gawain ginagawa natin, gawain ng Diyos. Kaya Diyos ang katulong natin. Ano man ang mangyari, ang Diyos ang pangahawakan natin. Amen? Don't get distracted. Don't get discouraged. Mga kapatid, and don't go down. Don't get distracted. Don't get discouraged. And don't go down. Huwag kang bababa. Kasi ang sabi ni Nehemiah, I am doing a great work. Kaya hindi ako bababa. Kasi sabi niya, bakit kailangan matigil ang gawain? Dahil iiwanan ko to at bababa ako sa inyo. Ngayong gabing ito, mga minamahal, napakalaking tulong kung magpapakatotoo tayo sa Panginoon. Marahil ngayong pinakikinggan mo ang mensaheng ito, kung aamin ka sa katotohanan, baka ikaw yung isa sa manggagawa na distracted na. Baka isa ka sa lingkod ng Panginoon, sa servant ng Panginoon, na discouraged na. O baka bumaba ka na. Baka isa ka sa manggagawang bumaba na. Napanghinaan ka na ng loob. Nastorbo ka na ng maraming bagay. Mga kapatid, yun po ang blessing ngayon na sa unang mensaheng ito ay panawagan na kung ikaw ay nastorbo na kung ikaw ay napanghinaan ng loob, na kung ikaw ay bumaba na, balik tayo mga kapatid. Balikan natin ang gawain ng Panginoon. Huwag na tayong pastorbo pa. Huwag na tayong padaig sa takot mga kapatid. At huwag na tayong bababa pang muli. Amen? Don't get distracted. Don't get discouraged. Don't go down. Alam naman natin in clear picture na na-experience po ng Ephesus Church in Revelation chapter 2 sa 7 churches. Hindi ba ang sabi po sa Ephesus Church, Revelation chapter 2 and verse number 2, I know thy works and thy labor and thy patience and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say that they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast
has borne and has patience, and for my name's sake has not fainted. Just try to imagine that commendation. Huh? This is actually a clear picture ng reality sa buhay. Nung nag-surrender ka sa Panginoon, nung sumunod ka sa tawag ng Panginoon, napakasigasig mo, napaka-devoted mo, napaka-dedicated mo, napakasipag mo, napaka-committed mo. Kaya lang, along the line, along the way, nastorbo ka. Natakot ka. Bumaba ka. Kasi pansinin niyo po, lahat na ng magandang katangian na po pwedeng taglayin po natin bilang Kristiyano, pasok doon sa sinabi ng Panginoon sa Ephesus Church. Diba? Isa-isahin po natin. Tingnan niyo po, balik natin. Revelation chapter 2. Ang sabi niya, I know thy works, and thy labor, and thy patience. Leading po yan sa idea na sila ay larawan ng church na masipag, masigasig, handang mahirapan, handang mapagod, handang masaktan. Grabe! Very zealous sa gawain. Diba? I know thy works, and thy labor, and thy patience. Tingnan niyo yung kasunod. And how thou canst not bear them which are evil? Ang ibig sabihin, ang katangian nila, sila yung hindi nakikiayon sa liko. Sila hindi umaayon sa masama. And how thou canst not bear them which are evil? So, hindi lang po yung work ang matindi sa kanila, pati yung walk. Diba? Pati yung walk. At hindi lang yun, pati wisdom. Ha? Tingnan nyo po. Doon po sa idea ng, I know thy works and thy labor and thy patience. So, ang sentro, when it comes to work, ang tindi po nila. Nung sinabi pong, and how thou canst not bear them which are evil, even sa lakad, even in their walk, ang tindi nila, hindi sila nakikiayon sa masama. Diba? Ang sabi sa susunod, and thou hast tried them, which say that they are apostles and are not, and hast found them liars. Wise. Matindi ang wisdom. Sila yung tipo ng mga mananampalataya na hindi kayang dayain ng mga kung ano-anong mga ini-introduce na doktrina ngayon, mga kapatid. Sila yung talagang, kahit ano po ang ganda ng presentation ng mga kung sino-sinong nagpapahayag ng mga strange doctrine, kaya nilang malaman, hindi tama yan. Hindi, bakit? Wise, wisdom. May karunungan eh. So pag sa work, ang tindi nila. Pag sa walk, ang tindi nila. Wisdom, ang tindi nila. Pero ito ang problema. Verse number 4. Nevertheless. That word nevertheless is actually leading to the idea na ganito ka kahapon. Kaya lang ngayon, Mister, ano ang silbi ng tamis ng pangako kay Mrs. nung nililigawan mo siya? Kung ngayon, ang lamig-lamig mo na. Uy, alam mo, para lang ligawan kita, ang layo-layo ng mga binibiyahe ko, ha? Ang laki-laki ng sakripisyo ko sa iyo. Praise God! Napakaganda nun. Kaya nga nailab sa iyo si Mrs. eh. Pero ang tanong, ganun ka pa rin ba ngayon? Huwag niyo isipin naniniwala ako sa Valentine's, ha? Ha? Pumipitik lang tayo sa usapang pag-ibig. Ha? By the way, kung kayo po yung mga nagdi-devote ng kung ano-anong time para bumatikos ng kung ano-ano, tandaan nyo po, ang Kristiyano, hindi po tayo naniniwala sa Valentine's. Pero gusto kong malaman nyo, naniniwala tayo sa pag-ibig. Kaya pag may nagsa-celebrate na kung saan sinesentro nila ang usapin ng pag-ibig, wag naman ang akusasyon sa kanila, pagano sila. Ang pagano, yung Valentine's, pero yung pag-ibig, Kristiyano yun. Mind your own business. Minsan pati yung pag-aaway-awayan pa natin mga kapatid eh. So ang gusto kong ipunto, pagka ikaw nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka talaga basta madadaya eh. Pero ito lang ang tanong ko, ano ang silbi na ikaw ay active kahapon? Ano ang silbi na ang tuwid ng lakad mo kahapon? Ano ang silbi na talagang ang linis ng buhay mo kahapon? Ano ang silbi na ang galing-galing mo sa Biblia noon? Kung ngayon, hindi na. Anong silbi noon?
Kaya yung verse number 4, huwag niyong baliwalain. Kasi lahat ng sinabi sa verse 2, verse 3, verse 4, verse 2 and verse 3, mga kapatid, lahat ng yun, medyo pagdating ng verse 4, yun ang talo eh. Nevertheless, I have somewhat against thee. At alam niyo kung ano yun? Because thou hast left thy first love. Nakakasunod po kayo sa pag-aaral natin? Alam niyo po yung application na pinakikita ko? Alam niyo kung ba't laban ng Diyos? Bumaba ka eh. Iniwanan mo yung ginagawa mo para sa Kanya eh. Dati kasama ka sa choir, ngayon nasaan ka na? Dati kasama ka sa children's outreach, na ngayon nasaan ka na? Dati nagpa-Bible study ka, ngayon nasaan ka na? Dati active ka sa soul winning, dati napaka-generous mo, dati lahat ng dati walang kwenta, kung ngayon hindi ka na ganun. Ang mas maganda po sana mga kapatid, the longer I serve Him, the sweeter it grows. Sana habang tumatagal, lalo kung masigasig ka noon, dapat mas masigasig ka pa ngayon. Dapat kung generous ka noon, dapat mas generous ka pa ngayon. Mga kapatid, mga minamahal, isang bagay na gusto kong idiin po sa inyo na ang kalooban ng Diyos, magpatuloy tayo hanggang sa Siya ay dumating. Amen? Very striking sa akin yung verse, I am doing a great work so that I cannot come down. Sa kalagayan ng Ephesus,